January 9, 2022, biglaang nawala ang internet ng North Korea. Ang mga government websites ay nag-blink offline nang walang babala. Ito ba ay paghihiganti dahil sa mga latest missile test ni Kim? Inihihinala ng mga eksperto na isang malawakang cyber attack mula sa isang rival government ang maaaring salarin. Pero ang katotohanan, isang lone hacker, nakapajama at may hinanakit. Bakit niya ginawa iyon? At hanggang saan siya handang pumunta para pagbayarin ang North Korea? Isang taon na ang nakalipas, isang American cybersecurity researcher ang nakaupo sa kanyang desk, nag-i-scroll sa code. Kilala lang siya sa handle na P4X. Late one night in January 2021, nakatanggap si P4X ng mensahe mula sa isa pang researcher na nag-aalok ng bagong hacking tool. Dahil curious, binuksan niya ang file sa isang secure virtual machine. Walang nakitang nangyari agad. Pero sa loob ng isang araw, naglabas ang Google ng isang bombshell blog post. Target ng North Korean hackers ang mga Western security researchers gamit ang booby-trapped files. Sinuri ni P4X ang tool na ipinadala sa kanya at bumagsak ang kanyang tiyan. May tinagong backdoor ang file, isang lihim na daan para makapasok ang mga intruders. Sinubukan siyang i-hack ng mga North Korean spies. Namangha si P4X. Bakit aabutin ng isang nation state na gambalain siya ng personal? Halos nakaligtas siya sa disaster dahil na-isolate niya ang malware. Pero iniwan siyang gulat at nanginginig. Di nagtagal, nalaman niyang hindi siya ang nag-iisang target. Parte ito ng malawak na campaign ng North Korean operatives para magnakaw ng hacking tools at vulnerability research mula sa mga eksperto gaya niya. Sa madaling salita, hinahunting ng mga hacker ng Pyongyang ang mga hunters. Kung hindi haharap ang authority sa breach na ito, baka siya na ang gagawa. Halos parang baliw ang ideya. Isang one-man counter-attack laban sa pinaka-isolated na rehimen sa mundo. Pero habang pinag-iisipan ni P4X, nagiging hindi lang posible, kundi kailangan. Sa pagtatapos ng 2021, desidido na ang isip niya. Siya na ang lalaban sa North Korea. Pero kaya nga ba ng isang tao na patay ng internet ng isang bansa nang hindi mahuhuli? Tahimik na nagsimulang mag-ipon ng intelligence. Si P4X. Sa pagkakataong iyon, siya ang hunter. Ang target niya, ang maliit na bahagi ng internet ng North Korea. Iilan lang ang tunay na nakakaalam kung ano ang hitsura ng online infrastructure ng North Korea. Ang nadiskubre ni P4X ay nagpagulat sa kanya. Napakaliit at marupok ang internet presence ng bansa. Ilang networks lang at 25 websites ang nagsisilbi sa buong bansa. Isang digital house of cards, suportado ng lumang software at sloppy security. Para sa seasoned hacker, puno ito ng mga nakabukas na pintuan. Gabi-gabi, sinisiyasat ni P4X mula sa malayo ang mga sistema ng North Korea. Tinitiktik niya ng mga servers, sinusubukan ang mga doors and windows sa code. Hindi nagtagal, nahanap niya ang kailangan niya. Vulnerabilities, marami. At hindi pa nga bago ang mga iyon. Kilalang mga flaw na hindi inasikaso ng mga North Korean sysadmins na i-patch. Mga lumang version ng Apache at ibang software na puno ng butas. Isang outdated NGINX web server bug na nagpapakolapse ng system kapag tinignan mo lang ang isang weird header. Para kay P4X, parang nakabukas na ang front gates ng North Korea. Ang dali lang pala magkaroon ng effect doon, anya. Habang nilalapatan niya ng mapa ang network nila, tumataas ang kanyang kumpiyansa. Kaya niya ito. Nagsulat siya ng custom scripts para i-automate ang mga pag-atake. Kung isang tao lang ang mag-aatake sa buong bansa, importante ang automation. Iscan ng kanyang code ang mga North Korean servers, hanapin kung alin ang online, at i-hit sila ng exploits para ma-overload o mag-crash. Isang denial of service attack na may surgical precision, parang digital guerrilla war. Bawat linya ng code ay ginawa para sa isang layunin. Inak ang North Korea off the global internet. Habang naghahanda, kumikilos si P4X ng lihim. Alam niyang mapanganib ang maging vigilante. Kung mahuhuli, maaaring maharap siya sa seryosong legal trouble sa ilalim ng hacking laws. At kung malalaman ng North Korea kung sino ang nasa likod ng intrusions, maaari siyang maging target ng reprisal. Kaya nag-ingat si P4X. Gumamit siya ng pseudonym para magtago. Pinili niya ang P4X, binibigkas bilang Pax. Isang cheeky nod sa pag-enforce ng peace through punishment. Sa ilalim ng alias na ito, makakakilos siya mula sa anino.
Walang tunay na pangalan, walang muka. Isang faceless hacker na naghahatid ng payback. Sa early 2022, handa na ang plano. Nakaupo si P4X sa kanyang computer. Malamang naka-t-shirt, pajama pants at slippers. Ang ordinaryong anyo ng taong ito ay may hindi ordinaryong misyon. Pahinain ang internet ng isang bansa. Dobling chinecheck niya ang kanyang mga tools. Nakaload ang code sa kanyang laptop at sa ilang rented cloud servers. Nakalinya na ang mga target. Kumakabog ang puso niya sa adrenaline at defiance. Pagkatapos ng malalim na hinga, inilunsad niya ang pag-atake. Sa ilang keystrokes, nagsimulang lumipad ang mga packets. Tumakbo ang code. Nakalagay na ang mga target. Pero gagana ba talaga ito o babagsak sa kanyang muka? Sa isang tahimik na bahay sa Miami, kumikislap ang monitors ni P4X habang umaagos ang streams of data papunta sa North Korea. Sa una, parang anticlimactic. Code lang ang tumatakbo, walang pagsabog, walang agarang visual proof ng epekto. Binuksan ni P4X ang isang alien movie sa TV para magpalipas oras. Namumulot ng spicy corn chips. Nagtatry mag-act normal. Pero bawat ilang minuto, pinupost niya ang movie at pumapasok sa home office para i-check ang progreso ng pag-atake. Sa bawat check, gumaganda ang balita. Isa-isang humihinto ang mga North Korean servers sa pagresponde. Pinings niya ang mga website ng bansa. Air Korea's booking site, down. Nainara, ang official web portal ng rehimen, down. Ang state news site, down. Nire-refresh niya, wala. Isa-isa, nag-time out ang mga websites. Sa buong mundo, sino mang nagtatangkang i-access ang North Korea online ay nakakakita ng error messages. Sa loob ng mahiwagang bansa, biglang natuklasan ng mga opisyal na naputol ang kanilang external emails at web access. Nanak offline ang North Korea, ngunit hindi pa nagdiriwang si P4X. Totoo ba ito? Kaya ba ng isang tao talaga ang ganito? Sinuri niya ang isang independent monitoring service, Pingdom, na nagtatrack ng website uptime. Ipinapakita ng mga charts para sa mga web domains ng North Korea ang dagat ng red outages sa lahat ng sulok. Isang veteran cybersecurity researcher na nagmumonitor ng North Korean internet traffic ang nakakita ng isang malaki at misteryosong alon ng pag-atake na nagpapabagsak ng buong networks. Nabigla siya at wala siyang ideya kung sino ang nasa likod. Ngumiti si P4X. Gumagana at wala ng clue na siya ang may gawa. Habang lumilipas ang oras, nagpapatuloy ang cyber onslaught. Walang tigil ang scripts ni P4X sa pagbomba sa mga vulnerable servers hanggang sa mag-crash ang mga ito. Tapos lilipat sa susunod na target. Na-overload ang ilang koneksyon ng North Korea sa labas na paralisa ang routers. Ang ginagawa niya ay essential na denial of service, DDoS attack. Pero highly focused, sinasamantala ang kahinaan ng rehimen. Pagkatapos niyang tumigil sa gabi, halos lahat ng website sa North Korea ay down. Naparalisa ang buong online presence ng isang bansa dahil sa isang hacker sa kanyang keyboard. Bago matulog, sandaling huminto si P4X para namnamin ang nagawa niya. Iba ang pakiramdam, tagumpay na may halong hindi makapaniwala. Napatunayan niyang kahit isang fortress na rehimen ay pwedeng umagos sa cyberspace. Dapat ay isang tightly controlled iron wall ang internet ng North Korea. Pero nabutas niya ito ng medyo madali. Nagtapos ang unang gabi ng kanyang personal cyber war. Pero alam niyang simula pa lang ito. Offline ang bawat site. Nasa kadiliman ng rehimen. Ngunit naroon ang totoong panganib. Ano ang mangyayari kapag napansin ng mundo at nagsimulang magtanong kung sino ang gumawa nito? Kinabukasan, kumalat ng tahimik sa mga analysts at intelligence communities ang balita tungkol sa internet outage ng North Korea. Hindi araw-araw may buong bansa na nawawala sa internet. Maraming spekulasyon. Kailangan ba itong itakda ng US Cyber Command o ng ibang state-backed hacker group? Suspicious ang timing. Nagkaroon ng sunod-sunod na missile tests ang North Korea ilang araw lang. May mga nagmumuni-muni na baka punitive cyberstrike ito ng isang world power, isang lihim na mensahe para tigilan ang saber rattling. Predictably, tahimik ang government ng North Korea. Walang public admission na may problema. Sa loob ng bansa, halos walang ordinaryong sibilyan ang nakakaalam na down ang internet. Wala sila ng access sa global internet sa simula pa lang. Mas kaunti sa 1% ng North Koreans ang kailanman makaka-access sa labas ng kanilang domestic intranet.
Ang mga outages ay pangunahing nakaapekto sa external propaganda websites at email servers ng rehimen na nakatutok sa international audiences. Kaya sa kalsada ng Pyongyang, nagpapatuloy ang buhay gaya ng dati. Isang kahihiyan para sa leadership ang blackout, hindi isang nationwide crisis. Pero sa labas, sa maliit na bilog ng mga taga-obserba ng North Korea, malaking balita ito. Ilang araw na halos lahat ng iilang websites ng North Korea ay unreachable. Umalog ang tech forums at Twitter sa usapan. Under cyber attack ba ang North Korea? May ilang sites na pansamantalang bumabalik online pero agad bumabagsak muli. Parang may naglalaro sa koneksyon ng rehimen sa labas. Inu-off at inuon ang switch. Ngunit walang gobyerno ang nag-claim ng responsibilidad. Walang lumalabas. Lalo lang lumalalim ang intriga. Bago pa man, naisip kaya ng ilan na bagong anyo ito ng covert pressure ng US o South Korea? Retaliatory strike ba ito ng hackers mula sa isang enemy state? Ang kawalan ng sagot ay gumawa ng halos cinematic hudunit. Kaunting tao lang ang naghinala na ang taong nakakapit sa internet ng North Korea ay hindi isang cyber army ng isang bansa, kundi isang nag-iisang hacker lang sa bahay. Tahimik na pinapanood ni P4X ang global guessing game mula sa likod ng kanyang keyboard. Nakikita niya ang mga artikulong nagsuspekula ng state-sponsored ops at tumatawa mag-isa. Walang ideya ang mundo na isang personal vendetta ang naglalaro ng real-time. Para kay P4X, bahagi ng kasiyahan ng kalituhan. Ayaw niya ng fame o kredito. Hindi pa naman. Ang pananatili sa anino ang magpapanatili sa kanya na ligtas. At hanggat hindi naman nalalaman ng rehimen kung sino ang tumatama, hindi sila makakakontra. Gayunpaman, habang tumatagal ang misteryo, dumarami ang mga tanong. Gaano katagal makakaya ng isang tao itong ituloy? Paano kung makahanap ang North Korea ng paraan para makabawi digitally o kahit physically? Nasa dilim ang mundo, pero alam ni P4X na pinagugulo niya ang isang palayok na pwedeng kumulo. Panalo siya sa ngayon, pero may kapalit ba ang paglalait sa isang nuclear-armed regime? Sa pagtanggal ng internet ng North Korea, naipakita ni P4X ang punto niya at higit pa. Napahiya ang rehimen ni Kim Jong-un na napakahina online na kaya silang i-unplug kahit ng isang solo hacker. Para kay P4X, ito ay vindication. Nais niyang guluhin ang North Korea at ipakita sa kanila na may consequences kapag ginulo nila ang Western hackers. At nagtagumpay siya. I definitely wanted to affect the government as much as possible and the people as little as possible, sabi niya, malinis ang konsensya. Sa kanyang pananaw, ang pagpapatay ng ilang propaganda websites ay parang pagbabaklas ng mga billboards ng isang diktador, isang symbolic victory. Puno ng tagumpay, nagdesisyon si P4X na hindi titigil sa pansamantalang outages lang. Habang iniisip pa niya ito, napagtanto niyang ang one-man operation niya ay pwedeng lumaki. Hindi matitigil ang mga hacker ng North Korea sa pagtatarget ng mga Western individuals kung hindi mapipigilan. Kaya tinaas ni P4X ang pusta. Plano niyang lumampas sa denial of service attacks. Susunod sa listahan niya ang aktwal na pag-breach sa North Korean systems, paghuhukay ng mga lihim at paglalantad ng sensitibong impormasyon sa mundo. Kung ang simpleng pag-off ng internet ang nakakuha ng atensyon ng rehimen, isipin pa ang epekto ng pagnanakaw ng kanilang data. Pero alam ni P4X na may hangganan siya kapag nag-iisa. Kaya lihim siyang nag-set up ng covert website sa dark web, tinawag itong The Funk Project, short for FU North Korea. Isang rallying call ito para sa ibang hacktivists na sumali sa kanyang layunin. This is a project to keep North Korea honest, ayon sa site. Epektibong nagre-recruit siya ng team, naglalayong dumoble ang kanyang firepower. Isang hacker ang nakapag-off ng bansa. Isang maliit na grupo ay maaaring humukay ng mas malalim at panagutin ang rehimen. Simula ito ng vigilante cyber army na maaaring mabuo. Hindi lahat sa cybersecurity community ang pumapalakpak sa mga rogue efforts na ito. May ilang fellow researchers, dinirekta rin ng Pyongyang dati, na nag-aalala na ang vigilante justice ni P4X ay maaaring makaistorbo sa classified operations. Paano kung may mga US o allied intelligence agencies na naka-infiltrate na sa parehong North Korean servers? Pwedeng sirain ng maingay na takedowns niya ang tahimik na espionage missions. May nagsasabi rin na malamang lumalabag siya sa batas. Sa mata ng US government, hacking is hacking kahit hostile foreign power ang target.
Alam ito ni People X, alam niyang walang vigilante exception ang Computer Fraud and Abuse Act. Sa katunayan, nanganganib siyang makulong at nariyan pa ang multo ng North Korean retaliation. Maaaring subukan nilang tukuyin at gantihan ang sinumang responsable. Natatakot ba si People X? Nakakagulat hindi. Pinapatakbo siya ng halo ng galit at prinsipyo. Para sa kanya, gumagawa ng mga kahindik-hindik na cyber attacks at human rights abuses ang rehimen ng North Korea at kumikilos ng walang parusa. Nagdesisyon siyang may kailangang tumugon. My conscience is clear, sabi niya ng may kumpiyansa. Para sa kanya, sulit ang panganib para ilantad ang kahinaan ni Kim at magpadala ng mensahe. At hindi lang para sa North Korea, pati para sa kanyang sariling gobyerno. Sa pag-rogue niya, umaasang mapahiya ang US authorities para kilalanin ang banta at protektahan ang mga tulad niya sa hinaharap. Kung wala nang ibang magtatanggol laban sa mga pag-ataking ito, siya ang gagawa. At ipapakita niya na kaya itong gawin. Tungkol sa kung hanggang saan siya dadalhin, nang tanungin kung ano ang endgame, napangiti si People X, regime change. No, I'm just kidding, sabi niya. Iginiit niya na hindi niya layunin pabagsakin ang mga gobyerno. Gusto lang niyang patunayan ang punto. At patuloy niyang pipisa-pisain ang networks ng North Korea hanggang malinaw ang punto. Sa ngayon, wala pang law enforcement na kumakatok sa kanyang pintuan at hindi pa rin natutukoy ng North Korea kung sino siya. Nailunsad na ang unang putok ng one-man cyber war at nananatiling unpunished, unidentified at unbowed si People X. Nagpapatuloy ang laban niya sa anino. Iniwang may kaba ang isang repressive regime at iniwan ang buong mundo na nagtatanong kung sino ang tumama sa Hermit Kingdom online. At kung uulitin nila ito, hindi pa nalalaman ng North Korea kung sino ang tumatama sa kanila. Hindi pa kumakatok ang law enforcement. Pero gaano katagal mananatiling invisible ang isang hacker sa isang giyang napakapanganib? Isang tao sa pajama ang nagpabagsak sa isang buong rehimen. Pero ano ang mangyayari kapag libu-libong kriminal ang hindi lang nagtatanggal ng websites? Ibebenta nila ang iyong identity na parang produkto.